Ka-Hunter, lahat ng alam natin tungkol sa Dark Continent ay maaaring kasinungalingan, hindi dahil mali ang impormasyon, kundi dahil sinadya itong itago sa maling konteksto. Sa loob ng daang-daang chapters ng Hunter x Hunter, itinuro sa atin ni Togashi na ang Dark Continent ay mas mapanganib, mas malawak at hindi para sa sangkatauhan. Pero hindi niya sinabi ang mas mahalagang tanong, bakit alam na alam ng mundo ang panganib pero patuloy pa rin bumabalik? Ngayong video, hindi lang natin sasagutin kung ano ang Dark Continent, kundi kung bakit hindi ito kailanman dapat balikan at kung bakit kailangan pa rin nila itong balikan. Part 1, ang mapa na hindi para sa tao. Sa unang tingin, simple lang. Ang mapa ng mundo ng Hunter x Hunter, Lake Mobius, known world sa gitna, Dark Continent sa labas. Pero kapag sinuri mo ang ratio, may mali agad. Ang known world ay mas maliit sa isang isla kumpara sa Dark Continent na parang buong planeta. Ang tanong, paano nabuhay ang sangkatauhan sa pinakamaliit na bahagi ng mundo kung sila ang dominant species? Sagutin natin yan sa pamamagitan ng history. Ayon sa canon, lahat ng expedition sa Dark Continent ay nabigo. Ang success rate ay halos zero. Ang survival ay mas mababa pa sa Chimeran Crisis. At mas mahalaga, hindi ka pinapatay ng Dark Continent dahil mahina ka. Pinapatay ka nito dahil hindi ka dapat nandoon. Part 2, ang 5 calamities ay hindi halimaw. Kilala natin ang 5 threats: Brionne, Pop, ay Zobey, Hellbell. Pero pansinin mo ito, Ka-Hunter, wala sa kanila ang kumikilos tulad ng Predator. Hindi sila nangangaso, hindi sila nagdo-dominate, hindi sila nagpaparami tulad ng invasive species. Sa halip, reactive sila, parang immune system. Kapag may pumasok na hindi dapat, may lalabas na calamity. At dito nagiging malinaw ang pattern. Ay, lumitaw matapos makuha. Zobey, lumitaw matapos dalhin. Pop, lumitaw matapos i-exploit. Hindi sila lumalabas ng kusa. Lumilitaw sila kapag ginulo ang balanse. Part 3, ang Dark Continent ay isang ecosystem, hindi dungeon. Ang pinakamalaking akala ng tao, akala nila ang Dark Continent ay lugar ng monsters, survival challenge, boss rush. Pero kung titignan ang ebidensya, may ruins, may lungsod, may transport animals, may non-hostile zones. Ibig sabihin, may mga nilalang talagang nabubuhay doon ng normal. Ang tanong, sino ang mga yon? Part 4, ang Kurta Clan ay hindi biktima. Masakit pakinggan pero kailangan nating sabihin, ang Kurta Clan ay hindi simpleng inosente. Hindi ibig sabihing masama sila, pero may dahilan kung bakit sila pinuksa. Mga ebidensya, Scarlet Eyes, walang explanation, diretso sa aura enhancement, nagiging specialist. Ubogin statement, mahirap silang kalaban. Tandaan, walang Kurta na master noon, pero nakipaglaban sila sa Phantom Troop. Cultural isolation, sobrang lihim, sobrang takot sa mata. Ito ang profile ng isang grupong alam na mapanganib ang sarili nilang pinagmulan. Part 5, Scarlet Eyes Pre-Nen Evolution. Bago pa man ma-formalize ang Nen, may mga kakayang likas na sa katawan. Zoldyck Claws, Enhanced Resistance, Extreme Physical Traits. Ang Scarlet Eyes ay ganito rin, isang genetic adaptation, hindi para sa laban sa tao, kundi para sa survival sa Dark Continent. At dito papasok ang mas mabigat na theory. Ang Kurta Clan ay ang mga inapo ng Dark Continent humanoids. Part 6, Pico Bird, Swirls at ang Gate. Sa Dark Continent map, may huts, may Pico-like bird, may swirl patterns. Sa Kurta Village, may swirl motifs, may Pico usage, may gate-like structures. Ito ay visual storytelling ni Togashi. Hindi ito Easter egg. Ito ay confirmation without dialogue. Part 7, si Gontrix ay isang calamity. Ang Nen contract ni Gon ay instant god level power, kapalit ng buong future. Katawan ay nasira at ang emotional trigger, desire, pleasure, self-destruction. Ito ang eksaktong pattern ng Pop. At sino ang tanging nakapagligtas? Nanika, ang Ai. Isang calamity lang ang pwedeng bumalanse sa isa pang calamity. Part 8, Grid Island ay training grounds. Hindi ginawa ni Jing ang Grid Island para magsaya. Ginawa niya ito para turuan si Gon ng rules, sacrifice, cooperation, consequences. Lahat ng mechanics ng Dark Continent nandoon na. Part 9,
Kakin, sacrifice at ang tunay na plan. Ang succession war ay Nen Farm, life to power converter, ritualized genocide at sino ang makikinabang? Beyond Netero, Kakin Empire. Ang Dark Continent ay hindi goal, ito ay excuse. Final conclusion, ang pinakamadilim na katotohanan, Ka-Hunter, ang Dark Continent ay hindi lugar ng halimaw, ito ay pinagmulan, libingan at babala. Ang sangkatauhan ay hindi handa, hindi welcome at hindi dapat bumalik, pero babalik pa rin sila dahil ang tunay na kalamidad ay hindi ang Dark Continent kundi ang tao. At kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin handa ka nang makita ang Hunter x Hunter hindi bilang shonen kundi bilang babala, dahil ang Dark Continent ay hindi lang lugar sa mapa, ito ay paalala kung ano ang mangyayari kapag ang sangkatauhan ay hindi nagtanong ng hanggang saan pa. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng malalim, mabigat at hindi minamadaling teori, i-like mo na ang video para maabot nito ang mas maraming ka-Hunter. Mag-subscribe ka kung gusto mo ng Hunter x Hunter content na hindi surface level, at i-comment mo ang sarili mong teori, dahil sa susunod na video tatalakayin natin ang hindi sinulat ni Togashi pero malinaw na ipinaliwanag. Ako si Mr. Salaysay at ito ang HXH Theories PH, at tandaan mo ka-Hunter, hindi lahat na bumabalik mula sa Dark Continent ay tao pa rin. Maraming salamat sa mga ka-Hunter nating umabot sa dulo ng ating videos. Kita-kits sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito, at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Hunter.